ng ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Yan. Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, sasabihin pa ba niya ni Speaker na hindi siya sang-ayon at hindi sila papayag? Vice President Duterte. The first three were filed before the House by private individuals and different groups on December 2, 4, and 19 in 2024. A fourth complaint was lodged by a resolution approved by more than one-third of the House members of the 19th Congress on February 5, 2025, which was transmitted as the articles of impeachment to the Senate on the same day, by any House member. The fourth one was through Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the Constitution, through a verified complaint or resolution filed by at least one-third of the House members. The court took note that the House and the 19th Congress did not act on the first three endorsed complaints, which were considered terminated or dismissed upon adjournment of the House. The three impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on February 5, 2025. Therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026, the Supreme Court held. Under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Ayan. Those discouraged, I understand your dismay. But let me assure you, this is not vindication for anyone. This is not exoneration. Walang naburang kasalanan. Ano bang ginawang kasalanan ang tanong? Ano bang ginawang kasalanan ni VP Sara sa'yo at galit na galit ka? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka ba nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ang updated sa ating mga video. Nag-iiyakan na! Nag-iiyakan na sila mga kasama, lalong-lalo na ang kanilang amo. Woo! 200, ilan ba? 300 na mga bakulaw ang pumirma. Oh, eto. Sampal ito ngayon sa inyo. Ano ngayon? Oh, boss, amo, manager. Yung boss, amo, manager nyo. Ngayon ho ay nagngangaw-ngaw na dahil wala ng impeachment. Gumastos lang sila na napakalaki-laki. At nagkampi-kampihan eh. Pinagtulungan si VP Sara para sa impeachment na ito. Ngayon, ito na. Sampal na sa'yo. Iyak! Iyak! At meron din nagngangaw-ngaw yung mga bulager na malakas bumira kay VP Sara. O ano ngayon? Ngaw-ngaw. Ngaw-ngaw na lang. Wala tayong gagawin niya kundi magngangaw-ngaw at magngangaw-ngaw na lang. Display yung marimar. Pero ito magandang balita. At meron pang bumabanat. Oo, si Mau Mau o si Saba Queen ay meron pahayag. Hindi makamove on ang matanda. Ito pasok natin dito. Ano ito? Iyakan ang mga pink at loyalista. Just Alak ng bugi Bakit ganon? Nawawala internet natin. Sorry naman tara na ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, sinabi ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na napag-alaman ng mataas na hukuman na nilabag ng House of Representatives ang karapatan ni Vice President Sara Duterte sa due process at ang constitutional provision sa 1-year bar rule. Idinagdag ni Attorney Camille Ting na hindi makukuha ng Senado ang jurisdiksyon sa reklamo at hindi maaaring magpatuloy sa paglilitis. Ngunit nilinaw ng mataas na hukuman na ang desisyon ay hindi nagbabawal sa muling pagsumite ng reklamo pagkatapos ng 1 taon. Wow na wow! Talagang good news ito para sa taga-suporta ng dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara. Dahil Korte Suprema na mismo ang nagsabi, walang magaganap na paglilitis ngayong taon.
Pabili-bili pa kayo ng robe, ha? Anong gagawin natin sa robe? Budget na naman yan. Nagmamadali kasi yung babae yung babae na mahilig bumira kay BP Sara. Anong pangalan nung? Virus? Oo, ngayon, asa na yung pinoproblema namin ngayon, wala na nga si alias Rene. Natabunan na naman. Oo, kita nyo na, sinasabi ko sa inyo eh. Ito na yung mga bagay-bagay na, para lang makasuhan yung mga vloggers, gumamit pa na alias Rene, kunwari daw di umano sabi ni Aling Ledesma. Pero wala na. Natabunan na ng issue. Ngayon, iiyak ngayon pag nalaman na ang impeachment trial o impeachment case mababasura at nabasura na nga. Tuluyan ang binasura. Anong gagawin natin dyan? Kasama ka ngayon sa iiyak. At araw-araw mong iisipin na hindi talaga kayo mananalo sa Duterte. Ganun lang yun. At doon sa mga sa taga-kamara, mga bakulaw dyan, nung nagkampi-kampihan, ay! Woo! Sabihin nyo sa boss nyo, wala na. Hanggang doon na lang. At yung mga ngalampag na mga taga-mountain, gawin nyo na lang yan sa inyong lugar. Wag na kayong bira ng bira kay BP Sara. Ganun lang kasimple. Ngunit maaaring magsumite ng reklamo ang House of Representatives pagkatapos ng 1 taon. Yun. Iyak na naman ang mga pink at loyalista nito. Habay nangunguna na sa naghihimutok itong si Akbayan Party List Representative Percy Sendenya matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ako naman, Mama. Oo. Pakiayos mo muna yung Pakiayos muna. Huwag ka masyadong ngiwi ng ngiwi dyan. Ganito lang yan. Pag hindi nyo matanggap, move on na. Ang hirap sa inyo eh. Lahat na lang ayaw nyo tanggapin eh. Diba? Naghihimutok matapos ideklara unconstitutional. Ano ang unconstitutional doon? Nabubulol ako sa iyo. Walang unconstitutional doon, ha? Lahat yun dumaan sa pagbubusisi kung tama ba. 1, 2, 3, yun, mali. Yan. Sabi ko nga sa inyo, may 1-year ban eh. May 1-year ban na mangyayari. Doon sa 3 impeachment, pinending ng pinending, napanis, yun ang pinagbasihan. Bakit hindi nyo inuna yung una? Bakit nag-jump kayo sa pang-4? Tapos, yung pondo, buti robe pa lang ang robe pa lang ang nagagastos, pero mahal pa rin yun. May milyon na yan, mga kasama. Kasi pagpapatahi, preparasyon, mga ganap ng gagawa, naubos na ang konting milyon. Sa robe pa lang. Ilan yun? 5 yung mga against. Hindi, yung mga gustong ma-impeach si BP Sara, ilan yun sa mga senador? Yung Toto, 5, 6. Sampal din ito sa inyo, ha? Wala na impeachment, yung maputing buhok. No, Toto, Toto Sen ba yun? Wala na impeachment. Galingan nyo kasi. Ikaw baluslos. Tambaluslos. Tambaluslos, ano na? Wala na. Iyak. Wala ka ng pag-asa talaga maging presidente. Yung pangarap mo, lusaw na. At wala nang mangyayari. At galingan nyo. Dahil talagang ang pangalan ni BP Sara ay para sa 2028 presidente. Pagka-presidente, yun talaga ang tumbok dun eh. Matatanda ang sinabi ni Sendanya noon na hindi siya makakatulog ng mahimbing hanggat hindi na i-impeach si Vice President Sara. Oh no ka, Percy. Paano na yan? Korte Suprema na mismo ang nagsabi. Hindi maaaring ituloy ang paglilitis kay Vice President Sara ngayong taon. Papaano na yan? Gusto niyo marinig ito, Korte Suprema na. Ang tagapagsalita. Si Atty. Ting ata to. Hindi ako familiar pero makikita natin, mapapanood nyo rito. Siya ang nagsasalita at dineklara na nga na ito na. Against Vice President Duterte. The first 3 were filed before the House by private individuals and different groups on December 2, 4, and 19 in 2024.
A fourth complaint was lodged by a resolution approved by more than 1/3 of the House members of the 19th Congress on February 5, 2025, which was transmitted as the articles of impeachment to the Senate on the same day. This was followed by 2 petitions filed before the Supreme Court challenging its constitutionality. The Supreme Court decision, written by Senior Associate Justice Marvic M.B.F. Leonen, ruled that all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review, considering the nature of the offices and the institutions that are subject to impeachment, its effect on the independence of constitutional departments and organs, and its nature as a constitutional process. The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure, but with political characteristics. It may be sui generis, but it is not a purely political proceeding. This means that the Bill of Rights, especially the Due Process Clause and the right to speedy disposition of cases, applies to the entire impeachment process, it said. Although the court does not determine whether an impeachable officer may be removed or disqualified from political office, it emphasized that it has a duty to construe the process mandated in the Constitution. In declaring that the articles of impeachment were barred by the 1-year rule, the decision differentiated the first 3 complaints from the 4th complaint. The first 3, it said, were filed under Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the Constitution, which allows any citizen to file a verified complaint with an endorsement by any House member. The 4th one was through Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the Constitution, through a verified complaint or resolution filed by at least 1/3 of the House members. The court took note that the House and the 19th Congress did not act on the first 3 endorsed complaints, which were considered terminated or dismissed upon adjournment of the House. The 3 impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on February 5, 2025. Therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026, the Supreme Court held. Under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Ayan. Article 11 ha. Narinig nyo naman. Woo! Thank you po, Lord. At doon naman kayo, kung meron pa rin kayong doubt, sa 2026, galingan nyo kasi. Para umusod yung sinasabi yung impeachment. Ito sinabi yung Article 11, may 1-year ban na. Hindi na mangyayari ngayon taon yung sinasabi ng impeachment. Kasi kasi wag kasi kayong naniniwala do sa mga ob-ob. Bakit? Mantakin nyo isipin nyo meron lang isa, dadagdagan nyo pa ng 2. Dadagdagan nyo pa ng 3. Hindi pa nga naumpisahan yung isa, meron na kagad na in 1 year, sa isang taon. Dapat isa lang ang PPD na case, na file, na case. Ngayon, nag-isip ngayon yung Supreme Court, pamumulitika lang ito. Wag nating isipin. Wag nating katigan itong mga bakulaw dito sa kamera. At meron pa, nagsabi meron pa. Ano ba sabi rito? Meron ditong post, nawala tuloy. Merong isang vlogger na kaya daw na-dismiss itong kaso hindi natuloy ang dahil meron daw taga Supreme Court na inappoint si Tatay Digong. Lamang daw yung inappoint ni Tatay Digong kaysa dito sa mga nagdesisyon. Wow! Talaga may ganun ba kwento? Galing nyo mag-imbento na kwento meron daw ganun dahil daw lamang yung mga inappoint ni Tatay Digong. Wow! At saka meron akong balita matutuloy kaya ang boxing? Oo! At ito pa, mukhang maganda magpunta ng Singapore mukhang nakakabalita tayo pero pipilitin natin makakuha ng konkretong ebidensya sana lang magkatotoo yung sinasabi sa atin pero secret lang muna sigurado iiyak talaga. Bakit? Sino yung babaeng gustong-gusto ma-impeach si BP Sara at sila pa ang ginawang prosecutor? Oo. Sila yung queen. Meron naman. Move on natin. Move on na. Huwag masyadong bitter. Masyadong ampait naman Trabaho na lang kayo. Eto siya,
To those discouraged, I understand your dismay. But let me assure you, this is not vindication for anyone. This is not exoneration. Walang naburang kasalanan. Ano bang ginawang kasalanan ang tanong? Ano bang ginawang kasalanan ni VP Sara sa'yo at galit na galit ka? Oo. At hindi ka naman taga Supreme Court para makapagganyan. Di ba? Nagdesisyon na ho ang Supreme Court na wala ng trial. Ano pa ba yung madidismaya ka? Sabi mo, oo, hindi ho nadidismaya ang sambayan ng Pilipino, ang milyong-milyong Pilipino. Hindi nadidismaya sa desisyon ng Supreme Court. Baka kayo lang kasi hindi kayo kinampihan. Doon kayo nadismaya. Tama sa tama. Oh, di ba? Walang nalinis na pangalan. Teknikal ang desisyon. Ang mga alegasyon ay nananatiling totoo, malubha, at hindi pa nasasagot. Ay, Diyos mio, Marimar. Ayaw nilang magsitigil. Natatakot sa 2028 dahil pwedeng bumalik sa Oblo. Pag umupo si VP Sara, takot na takot talaga sila. Sabi ni Aling Ledesma. That this ruling numbed our sense of justice. Hindi tayo dapat masanay sa mga leader na hindi napapanagot. Hindi pa tapos ang laban. Kaya sa lahat ng nagmamalasakit, sa lahat ng nagtatanong, patuloy tayong manindigan. Patuloy tayong magbantay. Patuloy tayong manindigan para sa isang gobyernong totoo ang pananagutan. Wow! Patuloy daw kayong manindigan yung mga kakampi niya. Gusto naman, aling tama na. Pag hindi na kaya, pwede nang magretiro. Kasi alam nyo, yung stress, yan ang nakakagalit. Lalo kang magiging galit. Pero pag tinanggal mo yung pait sa puso mo at move on, trabaho lang, maganda yan. Ano ba kasi ang ambisyon? Bakit galit na galit kayo kay VP Sara at sa mga Duterte? Dahil ba sa nangyari noon? Tapos na yun. Kung yun ay napagbayaran nyo na, okay na yun. Di ba? Huwag nang ulit-ulitin pa. Ito na naman tayo ayaw magsitigil Di ba? Kaya ngayon, yung amo nyo, sigurado, babakbakan talaga yan ni Atty. Guanzon. Dahil napapahiya Bakit? Ano sabi? Di ba? Sino ang may kagustuhan na ma-impeach si VP Sara? Yung amo na si Tambaluslos. At ito mga alalay niyang mga taga-kamara. Di ba? Yung mga bakulaw dyan. Ngayon, pahiyak ngayon yung taga-Maynila. Yung tatlong taga-Maynila, isang taga-Batangas, isang taga-Antipolo, isang taga-La Union, isang taga-Quezon, isang taga-Sambales, taga-Pampanga, at isa pang taga-Maynila. Ano na nangyari? Ang dami nyo napahiya. Tuadcom! Pahiya na. Sobrang kahiyan ang inabot nitong Tuadcom at ang kanilang amo. Kaya ito, Atty. Guanzon, bakbakan mo sila. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, kagaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang, sa isang taon, bawat opisyal na impeachable. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagpa-file sa isang taon. Hindi lamang 2. 4 talaga. At kaya sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court. Sagutin itong mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa 3 impeachment complaint? Bakit itong pang-4, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Yan. Bilang itong complaint na siyang basihan ng paglilitis o impeachment.
nasaan ang tatlo? Ano nangyari sa tatlo? Anong nga komite ang nagpasa nito? Sinabi pa ng Supreme Court, sagutin ni Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complete na yan bago nila pinirmahan? Di ba may narinig tayong mga haka-haka dyan, pero palagay ko totoo yun. Na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority. Mga congressman na under the thumb of Speaker Romualdez, pinatawag daw at doon sila nagpirmahan. Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Tama. Kaya, ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yon? Yung pang-apat ha, bago yan pinirmahan ng mga sumang-ayon? Hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang Speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay. Ngayon ka lang makakita ng sabi democratic na bansa na ang House of Representatives ay ayong sumagot sa Supreme Court. Sa Amerika na. Pag pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Aba ito, talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan, ni President BBM. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagdagok ito. Saksak ito sa dibdib ni BBM. Ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Yan. Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, sasabihin pa ba niya ni Speaker na hindi siya sang-ayon at hindi sila papayag? Ngayon, wala siyang magawa dahil yung Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. Tama. Siyempre, sasabihin ni Senate President Chis Escudero, magsalita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Tama. Mas mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? BBM, kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as Speaker. Tama. Yan lang po nakakasama na talaga ng image niyo lalo eh. Yun. Kasi lahat ng ginawa niya, simula pa dun sa budget na institutionalize na yung lahat ng mga ayuda dun na ginawa nilang ang nasisina dito ay yung pinsan, mga kasama. Tama nga naman si Atty. Guanzon. Oo, ang panira talaga, kasi may plano kasi. May plano na maging presidente sa susunod. Akala nila, oo, may sasakatuparan kasi bira sila ng bira. Akala nila, mapapaniwala nila ang mga tao sa ginagawa ng pinsan. Nasira ang pangalan ni Bungit-ngit. Totoo yan. Totoo yan. Oo. Kasi sabi rin ni Amy, oo, nadamay ang kanyang kapatid. Wala na magagawa. Naipit na ang mama. Ngayon, paano nila lulusutan ito? Mahihirapan na talagang lusutan. Dahil lumabas na ang katotohanan, ha? Sinagot na ng COA, ibinasura na yung impeachment. Ano pa ang ibabanat nila kay BP Sara? Halos lahat nakuha na ni BP Sara. Lahat ng award na kasinungalingan na binabato ng mga, yung pinsan. Di ba? Yung award, si Tatay Digong, nadamay pa. Ayan ang aantabayanan natin. At ito, Atty. Torion, siyempre magaling na abogado ito. Meron siyang interview rito. Wait lang. Wait lang, hindi tayo nakachamba, attorney. Oo, nanalo tayo.
panalo tayo. Hindi tayo tsamba. Hindi ka nakachamba. Nanalo ka dahil magaling. At totoo naman lahat ng mga, lahat ng mga pabor kay BP Sara. Totoo naman na hindi gumawa ng pandudurobo si BP Sara. Diba? Yung iba na nagbibintang, ito sa inyo, sampal ito sa inyo ha. Lalo ka na, Tambi. Ikaw ang sinasabi at tinuturo ni Atty. Guanzon. Bago lang namin nalaman na nakachamba tayo. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Narinig natin at na-confirm na nanalo tayo doon sa petisyon na final natin para against sa impeachment complaint ni thank you, Atty. VP Inday Sara. No? Napagpala po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na nanalo. And I have yet to receive the full text of the decision. Pero marami na pong tumatawag sa ating kanina pa. Kala ko yun palang resolution sa Supreme Court. Granting our petition questioning the impeachment complaint filed against VP Sara Duterte. So this is a great victory for the Filipino nation, and we hope and pray that this saga of an illegal and unconstitutional impeachment complaint against the Vice President will finally end, because this will not really help in the development of our country. This will only cause further division. Tama. Beloved country. So, Attorney, may tanong lang kami. Total naman, natapos na yung problema ni BP Sara. Pwede ba bakbakan mo naman itong mga nag-file? Pwede bang yung pinaka-leader, pwede bang ikaw naman ang mag-file na? Sa bagay, nag-file ka ng yung nung nakaraan ng tawag dito, doon sa insertion ng budget. Sana mag-focus, mapukuson para naman mapatanggal agad yung bakulaw dyan, yung malaking bakulaw dyan sa kamera. This is really a good news. At least now we can concentrate on the more important things. The congressmen can now concentrate in helping their constituents, especially in the NCR region, na binaha ng husto. Sana yun ang pagtutukan. And maganda talaga ito kasi wala naman talagang kabuluhan yung impeachment complaint na yun. And the only ground siguro na medyo malakas doon na tingin nila na malakas ay yung alleged funds daw na hindi na-liquidate according to them. Pero kung titingnan mo, pati ang COA nag-clear na ng ating pinakamamahal na Vice Presidente. So it was really premature, aside from the fact that it was really a violation of the one-year bar rule. We were able to explain it fully in the past. And I do hope and pray that this petition will now put to rest all questions concerning the impeachment complaint being filed in the Senate. No? Kasi malapit nang mag-open yung Senado ngayong July 28, if my memory serves me right. So at the very least, I hope it will no longer be tackled as an issue because the case has finally been decided. Although it is a fact that pwede pa mag-file ng motion for reconsideration yung House of Representatives through the Solicitor General perhaps. Pero klaro naman na na-decide na itong issue na ito. Sana tigilan na itong issue na ito kasi wala talaga itong ginagawang mabuti sa ating bansa. Lahat lang pamulitika. Wala nang ibang nangyayari sa ating bansang maganda. Lahat politika. So concentrate naman tayo na tulungan yung ating mga kababayan sa NCR. Kagagaling ko lang sa Manila kahapon. Grabe ang baha. And kailangan ng tulong ng ating mga mamamayan doon. And they should be helped, they should be assisted. And let us now concentrate to help our country rather than engage in useless discourse such as this impeachment discourse which does not contribute anything to the positive development of our country. So sa lahat pong sumusuporta sa amin at pong nagpahayag ng suporta, ng pananalangin at pagtulong sa amin, maraming salamat po sa inyo. Yan, salamat din Atty. Torion dahil wala kang sawang tumutulong sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Tatay Digong at kay BP Sara. At ganun pa man, isipin na lang natin na pahiya talaga yung mga bakulaw.
Wag ngayon, lagi ko na-imagine ko ano kaya yung itsura ni Tambalos-los nito, no? Lalo na nung binira siya ng binira ni Atty. Guanzon. Wala na talaga. Sirang-sira na ang pangalan. Kung hindi nila namanipula yung candidacy ni Artinene, sigurado wala yan sa pwesto. Mantaki mo, walang kalaban ang mama. Wow. Diyos mio Marimar. Ang saklap. Kung umabot ka sa video ito, ayan, hanggang sa muli, pakilike and share ng video. At shoutout po, ng bonggang-bongga doon sa ating mga viewers, subscribers na talagang sumusuporta. Pakitype na lang po sa comment section kung nasan kayo. At bye-bye, hanggang sa muli. Mega love shoutout.